O mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong social media platform, Veritas. Mayroon po tayong Veritas YouTube channel, mayroon din tayong Veritas Meta page. Kung hindi pa po kayo, at saka sa TikTok, mayroon na rin po tayong regular ng mga programa sa TikTok. O, kaya sa maraming social media platforms na tayo napapanood, YouTube, Meta, saka TikTok. O, kung saan man kayo ngayon nanonood, Hmm, shout out sa inyo. Magandang araw. Hmm. Itong Veritas, bagong ano ko ito, bagong, social media platform. Pumipili kasi ako ng mainit na topic, yung ano, parang mga breaking news. Kaya kung gusto niyo ng breaking news, malaman niyo na kaagad kung anong ano ko diyan, masasabi ko diyan, mga mainit na balita, o dito kayo, mag-subscribe na kayo sa Veritas YouTube channel. Mag-follow na kayo sa Veritas, Meta page at sa TikTok. O yan, mga kabunyog, mga kababayan, ito ang mainit na balita ngayon. Kinumpirma, ha? Kinumpirma ni Secretary of Interior and Local Governments John Vic Rimulya na alam nila kung nasaan si Bato. Ha? Sabi niya, alam nila kung nasaan si Bato. At alam niyo kung anong sabi ni SILG, Secretary Rimulya ng DILG, siyempre hawak niya ang PNP. Nitong nakaraang 3 linggo umano, 6 na locations ang pinuntahan ni Bato de la Rosa. Ganun ka-specific, ano? Ganun ka-specific. 6 na locations. O, kaya sigurado dito, sa sinabing ito ni SILG Boy, ni John Vic Rimulya, maiihi nito sa takot si Bato. Ha? Maiihi nito sa takot si Bato. Dati na ngang takot, tinatakot pa. Ito namang mga, alam nyo, natatawa tayo nito. Tinatakot ni Roque. Sabi ni Roque, lumabas na ang arrest warrant ng ICC. Huwag kang magpapakidnap. Bato, Senator Bato, huwag kang magpapakidnap. Parang sinabihan, magtago ka na. Ayusin mong pagtago mo. Ito namang si Lacson, ang sabi ni Lacson, magtago ka ng mabuti. Si Junbic ay si Boying Rimulya nung isang araw. Alam namin kung nasaan siya. Nasa Pampanga siya eh. Pero ngayon naman, ito talaga, masyadong detalyado itong sinabi ni SILG Junvic Rimulya. Sabi ni SILG Junvic Rimulya, in the past 3 weeks, itong nakaraang 3 linggo na minomonitor nila si Bato, naka-6 na lokasyon na palipat-lipat. Di ba? Napakadetalyado nun, 6 na lokasyon sa nakaraang 3 linggo. At ang paraan, sabi ni John Vic Rimulya, sa mga kaibigan daw. Yung mga kaibigan ni Bato, doon siya pumupunta, doon siya nagtatago, nandun lang siya sa loob ng bahay ng mga kaibigan niya. At para pagpalipat-lipat niya sa mga bahay na yan, palipat-lipat din siya ng sasakyan, papalit-palit ng sasakyan. Yan na. Kung totoo itong sinasabi ni John Vic Rimulya at nakarating ito ngayon kay Bato, siguro iniisip ni Bato talagang sinusubaybay na. Wala pa nga ang arrest warrant, sinusubaybayan na siya. Wala na, Bato, huwag ka nang magtago. Kasi alam na kung nasaan ka eh. Walang silbi yung pagtatago mo. Ang hinihintay lang yan, paglabas ng arrest warrant. Pag lumabas yung arrest warrant, dadamputin ka na kaagad kasi alam na kung nasaan eh. Maliban na lang kung mali. Halimbawa, hindi naman talaga totoong nasa mga kaibigan niya siya, palipat-lipat ng bahay. Hindi naman talaga totoo na palipat-lipat ng sasakyan. Hindi masyadong magre-react si Bato, hindi masyadong matatakot si Bato niyan. Kasi ibig sabihin niya, nang bablaf lang yan, hindi totoo yan. Pero kung totoo yun, 6 na locations nga sa nakaraang 3 linggo, palipat-lipat nga siya ng sasakyan at mga kaibigan niya ang pinupuntahan niya, nandun lang siya sa loob ng mga bahay ng kaibigan, delikado. Alam nga. Sa bagay, ang point naman dyan ng PNP at ng DILG, kailan pa ba nila i-monitor si Bato? Kung hahayaan nila si Bato na habang wala pa ang arrest warrant, hindi nila ito mamanmanan, hindi nila itatrack yung movements nito, pagdating na lumabas ang arrest warrant, saka pa lang sila magsisimula, mahihirapan sila. Kaya ibig sabihin nito, ngayon,
kahit na hindi pa nakukumpirma kung nandiyan na nga yung arrest, mayroon nga bang arrest warrant o wala, minomonitor na nila, tinatrack na nila. Sinusundan nila bawat galaw. Paglabas ng arrest warrant, ano na. Saka malaki rin itong hamon. Malaking hamon din ito sa PNP chief kay Nartatis. Malaking hamon din ito kay SILG Rimulya, John Vic. Kasi wala na si General Torre. Pag hindi nila naaresto si Bato, kakantsawan sila. Kahit tayo magkakantsaw tayo diyan. Kita nyo. Ano ba naman yan? PNP Chief Nartatis, hindi nyo naaaresto si kunin nyo na lang uli si Torre. Di ba? Mapapahiya sila diyan. Papakita talaga nila John Vic Rimulya sa kanila PNP Chief General Nartatis na hindi lang naman si Torre ang magaling. Kaya din nila yan kahit wala si Torre. Si Torre naman, ganun din naman ang statement eh. Sabi ni General Torre, kaya naman ng PNP yan. Hindi lang naman ako ang may kakayanang mag-aresto ng mga ganyan. Saka, sa dami ng tauhan, opisyal, resources, intelligence ng PNP, hindi nila maaresto yan si Bato de la Rosa. Kaya, ano to eh, paano na to? Malalaman ni Bato to. At hindi ito chismis. Inquirer ito, itong news na source ko nito. Inquirer. Sabi dito sa inquirer.net, December 11, 2025, posted 12:26 p.m. Rimulya says De La Rosa monitored in 6 locations in last 3 weeks. Yan mga kabunyog. Rimulya on Bato's whereabouts. We know where he is. Kaya, ano na ito mga kabunyog? Maiinat ito sa takot si Bato. Ano ngayon, ang sakit ng ulo ni Bato, dalawa, yung magkapatid na Rimulya, si Ombudsman Boying at saka si SILG Junbic. Wala na, lalo sila ngayon walang kakampi. Bakit? Kahit yung ombudsman ngayon, kahit ngayon yung Solicitor General, si Berberabe. Ang sabi ni Berberabe, kung ano ang stand ng gobyerno, ng DOJ, ano yun? Suportahan na lang natin yun. Dati kasi, di ba nang inaresto nun si Duterte? Oo, nang inaresto nun si Duterte, ang Solgen nun, si Menardo Guevara. Kontra yun sa pag-aresto kay Duterte. Ngayon, ang Solgen si Berberabe. Tapos ang SILG noon, nang inaresto si Duterte, si John Vic. Tapos itong si Boying, kahit hindi naman ombudsman na siya, pero siya pa rin ang parang in charge pagdating dito sa ICC na to. Parang in charge pa rin si Boying dito sa issue ng ICC. Kaya nga 'di ba sinabi ni Torion, sabi ni Torion, ano ba tong si Ombudsman Boying Rimulya? Spokesperson na yata ito ng ICC. Bakit ICC ang trabaho niya? Ombudsman na siya. Hindi, sabi naman ni Ombudsman Boying, accountability, 'di ba? Of public officers. Pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Hindi lang naman 'yan tungkol sa korupsyon sa pera. Actually, yung tungkol sa mga pagpatay, katulad ng war on drugs, accountability pa rin 'yan. Kaya sabi ni Boying, ni Ombudsman Boying, trabaho ko pa rin 'yan. Accountability of public officers. Hindi lang naman tungkol sa mga katiwalian, korupsyon sa gobyerno, flood control, pati yung mga nagawang krimen ng mga matataas na opisyal ng bayan, katulad niyang crimes against humanity, trabaho niya pa rin yan, sabi niya. Tama naman. Bakit? Sinabi ba na ang trabaho lang ng ombudsman tungkol sa mga katiwalian? Hindi. Lahat ng krimen, kahit lahat ng krimen na nagagawa ng mga opisyal ng pamahalaan. Dito, opisyal ng pamahalaan si Bato. Dating opisyal ng pamahalaan si Duterte. Sila ngayon ang mga may kaso ng crimes against humanity. ICC. May kapangyarihan pa rin dyan ang ombudsman. Saklaw niya pa rin yan. Kaya ngayon, itong si Ombudsman Boying, minumonitor talaga itong tungkol sa ICC. Katulong niya si Trillanes. Parang ang lumalabas nga, ang liaison sa ICC, si Trillanes. Hindi lang nila officially kino-confirm. Sino yung nagiging liaison ng gobyerno punta sa ICC? Di ba si Trillanes? Wala lang na official yata confirmation. Pero alam naman ng lahat. Ngayon,
Nandyan si Trillanes, nandyan si Boying, si Ombudsman, nandyan si Junvic. Wala. Mahihirapan talaga sila dito. Maaaresto rin ito kagad si Bato. At ito na nga, wala pa yung arrest warrant ng ICC, hindi pa formally natatanggap ng DILG at ng DOJ, minomonitor na ang galaw ni Bato. At ito na nga, sinabi ng SILG, sa nakaraang 3 linggo, 6 na locations ang namonitor nilang pinupuntahan ni Bato. Palipat-lipat. Yan, maiihi na nito sa takot lalo si Bato. Magandang araw mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo.